Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Edgar Bustillo, shoutout kay Mark Anthony Ronquillo, shoutout kay Chris Abanador, at shoutout kay Jubiner Lumag. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, nang marinig ito ni Eunice. Agad niyang napagtanto na si Daryl iyon. Dahil si Daryl ay laging nagbibihis ng isang simple damit lamang upang matagaw nito ang kanyang pagkakilanlan. Mabilis na sumigaw si Eunice sa mga bodyguard niya na cultivator. Palibutan niyo ang shop na iyan, ang iba ay pumasok agad sa loob. Bilisan niyo, sigaw ni Eunice. Mabilis nagsikilos ang mga bodyguard ni Eunice. At si Eunice ay inalis niya ang kanyang sandals na may mataas na takong. At ito ay mabilis na tumakbo sa loob ng shop. Nang makita nila KL, JR at May, ang mga bodyguard mula sa malaking company ng real estate na mabilis na nagpapasukan. Silang lahat ay sobrang gulat na gulat. Ang isang bodyguard ni Eunice ay nagsalita. Walang lalabas sa inyo, sigaw nito. Ang lahat ay nagulat at nakaramdam ng takot. Nakita nila na napakadaming cultivator na bodyguard mula sa real estate ni Daryl. At maya-maya may isang babae ang mabilis na pumasok sa loob. At sumigaw, "Kuya, nasaan ka?" sigaw ni Eunice. At laking gulat ng lahat, lalo na si JR at KL. Nang makita nila si Eunice, si KL ay biglang nagsalita. "Miss Eunice mula sa kilalang real estate company, ano ang dahilan upang mapasadya kayo dito? At nagdala ka pa ng madami bodyguard." At si JR ay mabilis na tumakbo patungo kay Eunice. "Boss, ano ang ginagawa mo dito at sino ang sinigaw mo na kuya?" Oo, si JR ay nagtatrabaho sa real estate company ni Daryl at ang boss nito ay si Eunice. Tuldok. Nang marinig at makita ito ni Eunice si JR, agad itong nagsalita. "Ikaw, anong ginagawa mo sa lugar na ito? Sa pagkakaalala ko may pinapaasikaso ako sa iyo na lupa upang tignan kung ito ay nasa maganda lokasyon upang mapagtayuan ng mga kabahayan. Anong ginagawa mo dito?" sabi ni Eunice. At nang marinig ito ni JR, siya ay kinabahan at sinabi, "Boss, na disgrasya kasi ako. Ang aking sasakyan ay sinira ng mga mahihirap at mga basurang tao na iyan." Tinuro ni JR sila Daryl, Lynn at yung matandang lalaki. At mabilis na napatingin si Eunice kay Daryl. Sa mga oras na ito si Daryl ay kalmado lamang. At medyo ngumiti kay Eunice. Nang makita ni Eunice na hawak-hawak ng mga bodyguard ni KL si Daryl, agad itong sinampal ng malakas si JR. "Ikaw, anong sabi mo? Hindi mo ba kilala ang tao na iyan? Bitawan niyo ang kuya ko," sigaw ni Eunice. At mabilis niya inutusan ang kanyang mga bodyguard na lipyunan ang mga cultivator na bodyguard ni KL. "Damputin niyo lahat ng mga bodyguard ng shop na ito." Mabilis na nagsikilos ang mga bodyguard ni Eunice. At ang mga bodyguard ni KL ay mabilis na nagsitamba. "Kayo, mga lapos-tanganan kayong lahat, lalo ka na JR." Tuldok. Sila KL, JR at May ay sobrang naguguluhan peren sa mga oras na ito. "Miss Eunice, ako ay naguguluhan. Bakit mo inutusan ang mga bodyguard mo na saktan ang aking mga bodyguard? Ako ang may-ari ng shop na ito," sabi ni KL. Nang marinig ito ni Eunice, siya ay nagsalita, "Sino ka ba? Hindi kita kilala at wala akong pakialam kung ikaw pa ang nagmamay-ari ng basurang shop na ito. Ang aking kuya ay inyong sinaktan dahil sa sasakyan lamang," sigaw ni Eunice. At nang marinig ito ni JR, siya ay mabilis na nagtanong, "Boss, sino ba ang kuya mo, yung matandang lalaki ba?" sabi ni JR. Hindi ito pinansin ni Eunice, at mabilis itong naglakad patungo kay Daryl. "Kuya,
Patawarin mo ako. Hindi agad ako nakadating ng mas maaga. Okay ka lang ba, tanong ni Eunice kay Daryl? Si Eunice ay medyo napaluhan nang makita niya si Daryl. At ito ay napayakap kay Daryl ng mahigpit. Laking gulat ng lahat, lalo na si Lynn. Nang makita niyang ang magandang babae ay yamakap kay Daryl. Ano siya ni Vin? Parang sila ay sobrang close sa isa't isa. Bulong ni Lynn sa pagtataka. Hindi man lang nakaramdam ng selos si Lynn sa mga oras na ito. Dahil sa babae na kanyang nakikita, sila ay naligtas sa kapahamakan. At si JR at KL ay labis na nagmumura sa kanila sarili. Ang lalaki na iyon ay kuya pala ni Miss Eunice, sabi ni KL. At si JR ay sobrang takot na takot sa mga oras na ito. Ang lalaking kanyang kinukutya ay kapatid ng kanyang boss. Maya-maya si Daryl ay nagsalita at dahan-dahan inalis ang pagkakayakap ni Eunice. Eunice, dala-dala mo ba ang pera na aking pinahanda sa iyo? Sabi ni Daryl at ito ay naririnig ng lahat. Mas lalong nagulat sila KL at JR. Huwag mong sabihin ang sinasabi niyang secretary niya ay si Miss Eunice. At kung ganun, siya ang nagmamay-ari ng kilalang real estate company sa buong mundo. Ano, tapos na ang aking career, sabi ni JR. At si KL at minura si JR. Tignan mo ang iyong ginawa. Napakalaking gulo nito. Ang real estate company at kanilang boss ay nalagay ko sa alanganin sitwasyon. Ano na lang mangyayari sa aking business? Sabi ni KL. At maya-maya, si Daryl ay naglakad. Tinayo niya si May sa pagkakaupo at sinabi, Miss May, nais mo bang magtrabaho sa real estate company na aking pagmamay-ari? Ikaw ay magkakaroon ng malaking salary kapag tinanggap mo ang aking offer. At Eunice, ang lalaki na ito ay nagtatrabaho pala sa ating kumpanya. Tinuro ni Daryl si JR at si Eunice ay agad-agad sumagot. Oo kuya, kung ganun Eunice, simula ngayon, hindi na siya magtatrabaho sa ating kumpanya. Simula ngayon wala ka ng trabaho. Sabi ni Daryl kay JR. At ikaw Miss May, alam ko mas mahusay ka pa sa lalaki na iyan. Kaya kung tatanggapin mo, ikaw ay ang ipapalit sa kanyang pwesto. Nang marinig ito ni May, siya ay tumingin kay KL at sinabi, sa tagal ko naging loyal sa bentahan ng sasakyan na ito. At dugo at pawis ko upang maging maayos lang ang shop na ito. At ikaw ay sarap buhay lang, sabi ni May kay KL. Kaya simula ngayon, kakawala na ako sa paghihirap ko sa shop na ito. At Ginoong Vin, lubos ko po tinatanggap ang inyong offer sa akin. Sobra akong nagpapasalamat sa opportunity na binigay mo sa akin. Na makapagtrabaho sa isang malaking kumpanya na kilala sa buong mundo. Sabi ni May. At ito ay yamakap kay Daryl. Nang makita ito ni Lynn, mabilis itong naglakad at inalis ang pagkakayakap ni May, at sinabi. Ikaw kanina ka pa, sabi ko layuan mo ang aking asawa. Sabi ni Lynn. At nang marinig ito ni Eunice, siya ay gulat na gulat. Ano, may bagong asawa na naman si Kuya Daryl. At kanina tinawag siyang Vin. Ang Kuya Daryl talaga ay nagtago na naman sa kanyang tunay na pagkakilanlan. Bulong ni Eunice sa kanyang isip habang masayang pinagmamasdan si Daryl. Maya-maya, si Daryl ay ngumiti at sinabi, Eunice, ikaw na bahala kay May. At ang pera ay ibigay mo ang 176 million sa may-ari ng shop na ito, at dalan ang 2 sasakyan. At ang sobra ay ibigay sa matandang lalaki na nakaupo sa sulok, upang magamit niya itong panimulan ng negosyo. Sabi ni Daryl at maya-maya itinayo ni Daryl ang matandang lalaki at sinabi. Tatang, ang kotse na iyan ay pagmamay-ari mo na. At ang 40 million na sobra ay ibibigay ko na din sa iyo. Para may magamit ka pang negosyo. Sana pag-isipan mo mabuti ang itatayo mong negosyo, tatang. Sabi ni Daryl. Ang matandang lalaki ay sobrang saya sa mga oras na ito. Ito ay umiyak sa harapan ng lahat at yamakap kay Daryl. Ginoo, sobrang salamat, ang iyong kabaitan ay sobra-sobra. Sana pagpalain ka ng may kapal, sabi ng matandang lalaki. At maya-maya, pinakuha ni Daryl ang susi kay May. Miss May, alam ko. Alam mo kung saan nakalagay ang susi ng kotse ni tatang. At para makaalis na si tatang, baka hinahantay na siya ng kanyang pamilya, sabi ni Daryl. Maya-maya kinuha ni May ang susi. At mabilis itong bumalik at inaabot sa matandang lalaki ang susi ng kotse. At ang matandang lalaki ay nagpasalamat ulit at ito ay umalis na dala-dala ang bago niyang kotse at 40 million. Sa loob ng bentahan ng shop, hinagis ni Daryl ang pera kay KL at sinabi,
Bukas na bukas ang shop mo na ito ay mabubure sa lugar na ito. At si Daryl ay tumingin kay JR. At sinabi, oo nga pala, nagbago na ang isip ko. Ang isang kotse na aking binili ay hindi ko na ipapalit sa sasakyan mo. Dahil, pera ko pala ang panangbili mo sa sasakyan na iyon. Dahil sa oras ng trabaho, hindi mo ginagawa ang trabaho mo at ikaw ay tumatanggap ng sweldo mula sa aking kumpanya. Kaya wala kang karapatan upang magkaroon ng magarbong sasakyan. Miss May, akin na ang susi ng isang sasakyan. At Eunice, magkita tayo sa iyong bahay ngayon, nais ko sana magpahinga at makaligo. Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni Eunice, mabilis itong sumagot at sinabi, oo kuya, ipapahanda ko na agad ang silid na inyong gagamitin. Tumawag si Eunice sa kanyang mga kasambahay upang ihanda ang silid nila Daryl sa kanyang mansion. At maya-maya bumalik si May at iniabot ang susi ng sasakyan. At si Daryl ay tumingin kay Lynn at sinabi, halika, sumakay ka na sa ating sasakyan. Di ba gusto mo maranasan ang makasakay dito? Nang marinig ni Lynn ang sinabi ni Daryl, ito ay ngumiti. Nang lubos at mabilis na tumakbo kay Daryl at ang dalawa ay sumakay na ng sasakyan. At bago umalis sila Daryl at Lynn, inutusan niya si Eunice na sirain ang bentahan ng magagarbong sasakyan. At ang sasakyan ni JR sa may labas. Nang marinig ito ni Eunice, siya ay agad na tumugon. At nag-utos, sirain niyo lahat ng mga nandito. At basagin ang gusali na ito. At ang kotse na nasa labas ay inyo, wasakin na din. Nang marinig ito nila KL at JR, wala silang magawa. Ang mga ito ay umiiyak lamang ng walang luha. At ang dalawa ay nagsisihan. At sila Daryl, Lynn at Eunice ay mabilis na umalis sa lugar ng Westrington at tumungo sa mansion ni Eunice. At ang mga tao sa labas ay sobrang gulat na gulat. At ang mga cultivator na nagbabalak na kunin si Lynn ay sobrang natakot din sa kanila nakita. Buti na lang wala tayong ginawang masama sa babae na iyon. Ang kanyang asawa pala ay isang mayaman na tao. Muntikan na tayo mapahamak, sabi ng mga masasamang cultivator. At sa mga oras na ito, sila Daryl, Lynn, Eunice ay nagtungo sa mansion ni Eunice. Habang nagdadrive si Daryl, labis ang saya sa mukha ni Lynn, napakahusay naman ng bagay na ito, Vin. Hindi mo na kailangan pang lumipad, upang makarating ka sa nais mong puntahan. Paano nagkaroon ng ganitong bagay sa inyo? Ito ay isang mahiwagang bagay na napakapakipakinabang. Sabi ni Lynn. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay tumawa ng mahina at sinabi, Miss Lynn, ang ganitong bagay ay ginagawa ng mga tao. Ina-assemble ito. At dahil sa makinarya kaya gumagana ang sasakyan na ito. Sabi ni Daryl. Nang marinig ni Lynn ang sinasabi ni Daryl, siya ay nagsalita. Kung ganun, Vin, ang pag-iisip ng mga tao ay masyado talaga malawak. Ang talinong na mayroon kayong mga tao ay talagang pambihira. Sabi ni Lynn. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!